Pinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita mag-asawa sa mga banyaga. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-asawa sa mga lahing yan, tiyak na ililigaw nila kayo, at hihikayating sumumba sa Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Tignan niyo po ha, posible pala na wise ka, pero sumusuway ka sa Diyos. Posible pala yun. That's why we say that wisdom is not enough. Dito nagsimula ang pagbagsak ni Solomon. Nagsimula ang pagbagsak niya, taas-taas, ang ganda-ganda, chapter 1 to 10. Verse 11, pagtungtong, pinagbabawal ni Yahweh, sinuway ni Solomon. At doon po, unti-unti, parang domino, yung pagsuway na ginawa po ni Haring Solomon. There was a direct command. Ang linaw-linaw ng command ng Panginoon, bawal, wag, don't. Pero Solomon directly and willfully disobeyed a direct order from God. Example lang po ito, mang inasal. Only rice. Dalawa kayo. Yung isa, only rice. Ikaw, hindi ka only rice. Kaysa kumuha ka ng extra rice, hihingi na siya, waiter, extra rice please. Lalagay ganyan siya, only rice eh. Tapos pag talikod ni waiter, kukuha ka ngayon dun sa green na plato. Wise. Nakaluwag ka. Tama ba? Hindi. Alam niyo po, sabi ng mga tao, meron daw pong presyo ang lahat ng tao. Ano presyo mo? Only rice? Ibebetray mo yung pananampalataya mo, yung tiwala mo dahil sa only rice? Kasi po, alam niyo po, ang nakakatakot po dyan, kapag ganun po yung uri ng ating standards, madidistort yung ating patakaran ng tama at muli. Yung morality po natin, may iba yung morality natin. Okay na yan. Isa po importante, no? Always remember, it cheapens wisdom kapag ganun po ang ating way ng paggamit nito.